Nako, delikado ngayon ang 5 senador, no? Sino kaya ito? Malalaman natin maya't maya konti, no? 5 senador, delikado, nanganganib na, no? At ano nga ba kinakatakutan ng Malacanang? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang daming kaso, nangingialam din naman si Senator Amy Marcos, no? Sa flood control issue, kasama niya si Senator Marcoleta. At actually, sila pa ang gumawa nung sinasabi na yung may mastermind, di ba? Mastermind child. Yung pinakita ni Senator Dante Marcoleta, alam yon, andun si Martin, tapos may question mark doon sa taas na parang report na ginawa at sila Amy at si Marcoleta pa nagpa-report doon. So ibig sabihin sila ang pinakaulo ng investigasyon ng flood control. Pero di ba kinataka? Walang kaso si Senator Amy. Hindi nila makasuhan ng invento. Bakit kaya? Di ba? Kasi ganito lang yan para sa aking opinion, ha? Sa aking teorya, ha? Si Senator Amy, hindi natin pwedeng sabihin na hindi na kapatid. Kapatid pa rin ito at alam niya. At may mga kamag-anak pa rin si Bongit na kamag-anak pa rin siyempre ni Amy na hindi naman magkakagalit. Ang magkagalit lang yung kampo ni Amy at ng BBM, tampo lang. Sabi ko nga sa iyo, kapatid pa rin niya kahit anong gawin niyo. Hindi naman nagpatayan yan, hindi naman agawan sa lupayak, no? Hindi naman sa kasakiman niya, no? Pansamantalang galit lang yung nangyayari ngayon. So ibig sabihin, marami pa rin alam si Amy sa side ng Pangulo. No? At itong alam na to ay kinakatakutan siguro ng palasyo. Bakit? Kasi wala naman sinasabi siguro sila na takot kami kay Amy. Wala noon. Sino ba magsasabing buwang na takot kami kay Amy, takot kami sa isang tao? Hindi, wala noon. Dito lang makikita mo read between the line. Bakit din nila kinakasuhan si Amy? So ibig sabihin, may kinakatakutan sila. Meron sila isang bagay na hindi pwede siwalat. Ito naman problema kay Amy, bakit hindi niya pa siwalat lahat? Di ba? Sa bagay, marami nagsasabi na kahit anong galit mo sa kapatid mo o sa isang kamag-anak mo, ang sikreto ay sikreto. Hindi po pwede yun. Madam, ang sikreto ay sikreto sa pang-personal na tao, kapatid, na kamag-anak. Pero kung taong bayan na, yung tao na yun ay naglilingkod sa taong bayan, no? Hindi natin pwedeng isikreto yung dapat sabihin sa taong bayan. Tanda mo yan. Kaya kung may nalalaman, kasabihin mo. Pero tiyak ko, nasa sa kanya yun, choice niya yun kung ayaw niya magsabi na may nalalaman siya. Pero nakikita naman, sa kanyang mga salita at gawa, si Senator Amy, hindi ko kalaban si Senator Amy, binabasa ko lang yung mga pwede kong basahin sa kanya. At nababasa ko nga, at tsyorya ko, ito si Senator Amy Marcos, may isang sikreto o dalawa pa, bukod dun sa, di ba, sa INC rally noong November 16, 2025, may in-announce siya tungkol dun sa kay kapatid niya na kesyo daw di umano ay gumagamit, di ba? Ngayon, may mas matindi pang i-announce siya na hindi i-announce na, no? Pero ayaw niyang sabihin siguro. Basta naniniwala tayo na may sikretong hawak si Amy na mas higit sa nakakarami. At malamang alam na to ni Senator Dante Marcoleta. Kaya ang pinaka resibo na nito, yung investigasyon, no? Pero hindi pa sinisiwalat ni Amy to. Sa tingin ko may hawak siyang sikreto na hindi pa pwede kahit pag kinasuhan siya, sasabog si Amy. Kaya ako naniniwala ako, nagtataka lang ako, natatanong ako. Kaya nabuo sa akin ng teorya, bakit walang kaso si Senadora Amy Marcos? Di ho ba? Sa kabila ng bakit? Katingin ko, takot sa kanyang palasyo eh. Hawak ang sikreto niya. Hawak niya sikreto. Di ba? Ako nakikita ko gano'n Wala akong iba nakikita kasi sasabihin nila, asa ng kaso, bakit makakasuhan si Amy? Oy, kung may dapat hindi kasuhan, si Senator Marcoleta yun. Kung may pinakamaraming naupo sa Senado, si Amy yun. Maraming pwedeng kalkalin. Pero wala, hindi pwedeng kalkalin. Di ba? Hindi sila sasalita. Maski ibang ahensya, hindi sasalita kay Amy. Bakit? Baka may, isa lang ibig sabihin, hindi kaya may utos na huwag tirahin si Amy? Di ba? O, ibig sabihin, kapatid is kapatid pa rin, no? Hindi mawawala yun, mga kaibigan. Huwag kayo mag-taka. Kapatid is kapatid pa rin. Kahit gaano kasamaan na gawa, kapatid is kapatid pa rin. Hindi pwedeng, maliban na lang kung talagang malaking lupa, inagaw, talagang kasakiman na. Pero hindi gano'n naman, hindi naman sila gano'n eh. Nakikita natin iba limitasyon nila, no? Ang problema lang nila sa politics, pero sa personal na buhay, okay naman sila magkakamag-anak eh. Dito lang nagka-problema ng kaunti lang. Sa tingin ko, tuturing ko lang kakaunting problema to eh. Kaya, ibig sabihin, hindi pa ganun ka-serious. Kaya ako, naniniwala ko, kung ano sabihin ni Amy, pwede natin paniwalaan. Kasi, kung may dapat mang paniwalaan, yung malapit na kamag-anak. Hindi si Auntie Claire. Di ba? Kasi ito pinakamatagal eh. Di ba? Nakasama niya sa Malacanang matagal. Mula pagkabata, kasama niya. Kapartner niya. Di ba? Yung alyansa, di ba? Ipinromote pa siya. Oh,
ni Bonget. Oh, ito ang kapatid ko, wag niyong kalimutan. Oh, di ba? Lumipat na to kasi kay Sara kasi nanindigan si Amy. Pero wag tayong basta magtiwala, siyempre, no? Okay, dito tayo, dumako tayo kay Amy Marcos at kay Banat Bay. No? At dito talaga marami tayong malalaman at ito yung usapan na kung saan malumanay. Hindi ito yung usapan na kung saan agresibo, hindi. Malumanay lang, no? Ito, pakinggan po natin, ha? Hawa yung mga humihingi ng mga walang kamatayang GL, yung mga guarantee letter na hinihingi sa aming mga senador. I hate that eh. Kasi Pero wala na po kayo nun, ano? Kuno, pero marami pa rin. Yung mga sa majority, alam mo naman, mga Hindi, sa inyo sikat. po, wala na kayong person. Ako, 0-0 na kami. Ako, talaga yung mga oposisyon, matagal na, since 2023, hindi na kami binibigyan ng, wala na kaming AIX, mga MAIP, lahat ng ganun. Awang-awa nga ako. Kasi for me, hindi naman ako makikinabang doon yung may sakit ang nangangailangan shouldn't be political, di ba? Kakainis nga pero ano? Bakit kailangan pa po nun? Hindi na lang diretso na lang doon sa department. That's right. Yun nga ang sinasabi ko nung budget hearing. Sabi ko, tigilan na yung mga GL na yan. Sabi na, wala na. May sulat-sulat pa So, ayoko yung ganun Bakit maninikluhod ba yung mga Pilipino? Karapatan nila yun. At ang pinaka-efficient dyan, wala naman kami mga politikong alam tungkol sa medical condition, kung sino talagang mahirap at nangangailangan. Bakit kami ang nagsisintensya dyan? Isipin mo si Amy, hindi mapagpakumbaba si Amy, nakikita ko mapagmahal sa Pilipino At akala natin ganun din yung isa. Although ganun yung isa, nakikita natin medyo may pagkaganon. Ng konti lang nakikita ko. Hindi kasi pwede sabihin natin na hindi, ano yan, sigurado hindi niya mahal na Pilipino. Hindi ganun. May nakikita pa rin tayong konti na pipiga. Pero, akala natin ganun siya ng sobra. Akala natin dati kaya natin siya binoto kasi ganun talaga ano siya kumbaga ika nga kaya niyang mahalin ng Pilipino ng sobra. Hindi kasi kung mahal niya Pilipinas kung mahal niya Pilipinas saka mga Pilipino hindi niya pababayaan na ang Pilipinas magkawatak-watak dahilan doon sa pagdala kay Tatay Digong sa dahig. Hindi niya pababayaan. At siya mismo nagsabi na wag dalhin sa ICC, wala tayong koordinasyon sa ICC. Hindi. At pangalawa, yung nangyayari ngayong kasuhan, pababayaan niya dapat yung mga nag-iimbestiga sa flood control. Pababayaan niya. Kaso hindi kinakasuhan Hindi ba pwede isang tabi mo muna yan? Halimbawa kay Seton Marcoleta. Hayaan niyo si Seton Marcoleta. Mag-imbestiga siya. Walang ganun Ibang naratibo Pigilan si Seton Marcoleta mag-imbestiga Payag sila nun. So, for me, dapat ibagsak na lang yung pera sa ospital. Lalo na yung mga small and marginal ba, yung maliliit at hirap na provincial hospital, doon na lang ibigay. Sila ang nakakaalam, doon yung doktor, doon yung pasyente. Pero wala po tayong batas na gano'n ngayon, na dapat diretso na lang doon. Well, supposed to be. Pero yung actual practice, syempre, palakasan pa rin. Tapos, hirap na hirap nga yung mga tao, humingi ng kung ano Nako, talaga naman. Proud mama's boy. Kailan kaya mawawala yung palakasan system sa Pilipinas, no? Okay lang yung palakasan system. Halimbawa, ganito. Halimbawa, ako pabor ako doon Halimbawa, ako, kumuha ako ng isang sasakyan, no? Kumuha ako ng sasakyan. Nahihirapan ako. May kakilala ako doon sa may kumpanya ng sasakyan. Medyo napabilis ako ng papeles. Kasi hindi niya na ako masyadong pinahirapan. Pinabilis na yung wala naman daya pero pinabilis na. Pwede ganun palakasan nyo. Inuna ako. Halimbawa, sa application, inuna ako. Pwede yon. Papabor pa ako doon. Pero although medyo na yon, pero pabor pa ako sa palakasan system na yon. Pero yung isang palakasan system, halimbawa, aabutan ka ng pera ng isang ganyan. Eto yan. Ako lang mo yung isa ipakulong mo na. Yung isa, alam mo yon, ibang palakasan system na yun Yeah? Kaya katulad yun. Kung mas malakas ka sa taas, kung may kapit ka sa taas, panalo ka. Di ba? Masusunod ka. Yung pag-vlogger ka ng taas o nakikisimpatya ka sa taas, hindi ka makukulong. Kahit anong sabi mo, kahit murahin mo si Sara, murahin mo mga politiko, hindi ka makukulong. Di ba? Pero pag ikaw hindi ka kumampi sa taas, tapos pinuna mo sila, kakasuhan ka. Di ba?
Ito yung usapan na ito mamaya. Ano mo? Ano ba yung mga kwan? Ano ba yung mga characteristics ng mama's boy? Ano yun, talagang hatid sundo ko yun sa work niya before. Talaga? Before? Ikaw ang sumasama? Nung nagkikimo, Kaya ganun Dean's din. Lister ako eh. Ha? Dean's Lister po ako. Kaya nga. Kasi Dean po siya eh. O, ayan naman. So, talagang Talaga? Teacher mama mo? Dean po siya. As in, Professor? University Dean. Wow. JRU. Oh, University Dean siya. ang galing. So she's really kuan. Pero sabi naman nila yung iba naman, kapag teacher naman yung magulang, you're never good enough. Very pushy talaga sila na talagang straight A's. Oo. Pipilitin ka talaga. Totoo, demanding. Hindi naman. Pinasok niya ako kasi nung nag-UP Diliman ako Oo. for 5 years. Oh, Tapos sinipa ako na UP. ba't Kasi naman? matagal na daw ako sobra. Yeah. So, tinanggal na nila ako. Bakit matagal 5? Di ba umabot mga Sinalino Broca 9 years? Pinalitan yung din namin eh. So, Oh. nung pagpalit, medyo nagbida-bida, lahat ng 5 years tanggal na. So, lumipat ako sa school ng mami ko. So, paglipat ko doon, binigyan niya ako ng mga professor na kaibigan niya Oh, ayun naman. na mahigpit. Talaga? Talaga Meron mahigpit. pala- So, kahit anak ako nun din, wala. Talagang Walang lusot. tatanungin ka on the spot. Kailangan may alam ka. Oh my God. Nakakatawa ka pala. Tapos, pero mahilig ka mag-aral. Depende sa teacher. Depende sa teacher, ganon. Pag bobo yung teacher, hindi Pag ko- bobo yung teacher, pack Nilalayasan out. ko talaga. Ayun, oo nga. Nakakaantok naman talaga eh. Ayun nga, nakakatawa. Tapos, pabiyahe-biyahe ka rin, mag-isa. Where was your last travel? Thailand. Thailand. Ay, yun ang nakita ko. Na ang bongga ng sweet. Opo. Oo, nag-sweet tour ka pa eh. Kakaaliw. Dito po yun. Dito ba yun? Oo, Hindi ba yung- Bangkok yun? Hindi po. Yung huli ko dito. Kasi kahit dito, nag-check-in ako sa hotel na mag-isa. Yung tawag, ang tawag nila, staycation. Staycation. Bakit? Magtatago ka lang. Hindi naman. Para lang yung environment. Kasi, Maiba lang. oo, nakakatoxic ang politika. Ganon? Wala ka naman sa Senado. Punta ka kaya doon. Makiramay ka kaya sa amin. Natatoxic ako dun sa Malacanang eh. Malacanang. Bakit napunta ka? Hindi, I mean, Hindi ka naman Toxic. Dilawan, hindi ka naman Pinklawan. Yun na lang ang mga imbitado doon eh. kasi pagkabukas mo ng TV, nakikita mo si Auntie Claire, nakakatoxic. Hoy, ikaw yung pinakamamahal noon. Super love ka noon. Kasi selos na nga ako. Nung una, pinapansin pa ako. Ngayon, puros banat. Bakit? Ba't ikaw ang pinagtitripan noon? Si Auntie Claire? Oo. Lagi kang, lahat, papatulan, lahat ng sinabi mo. Sa vlog po niya. Yeah. Hindi lang sa vlog, pati sa press con. Ewan ko eh. Kasi sa tingin mo, anong problema niya? Oh, O anong powers niya? ewan ko. Di siguro attack dog talaga siya. Oo nga. Attack dog talaga. Saka nakakita, nakaupo ka sa gobyerno, pinapasahuran ka ng taong bayan, yung sinasahod mo, umalis ka, bilang vlogger, di ka sige. Bilang vlogger ka, nagbablog din yun eh. Yung babae yun eh. Bilang vlogger ka, di ka papatublan. Pero sige, sabi man niya eh, pag tinanong siya eh, di ba pag tinanong si Chucky, pag tinanong mo, saan ko sinabi yon? Bilang vlogger o bilang spokesperson? O sige, ganoon din kami. Papatulan ka namin bilang spokesperson, di bilang vlogger. Pag bilang vlogger, okay yon, kalayaan mo yon. Pero bilang spokesperson, lagyan mo limitasyon. Bakit? Una-una pinapasahod sa iyo sa taong bayan. Di ba? Oo, pagpapalag ka, pag medyo may maling bintang sa'yo. Oo, mali na, paratang sa'yo, papalag ka syempre. Kukorek mo. Pero yung ipupunahin ka, dahil sa nakikita nila, alam nilang mali, ika-counter mo, a-attack mo, mali naman yata yun. Nawala na tayo ng paggalang sa mga taong bayan na, teka muna, halal ka ng bayan. Magtimpi ka, magtiis ka, sabi nga nila, huwag kang maging balat sibuyas. Ay hindi eh, pinapatulan eh. Hindi ho ba? Sa bagay, totoo yung sinabi ko nakita ng isa. Ito, ewan ko kung totoo. Pero ako naniwala ko, totoo yun eh. May isa ako nabasang komento, sabi, kaya daw ganyan yan si Chucky, kaya daw attack dog yan, pasimple niyang sinisiraan si Bongit. Para lahat ng tao, masama tingin kay Bongit. Ito mo, habang nandiyan niya si Chucky, maraming galit kay Bongit. Nagpipidback kay Bongit lahat. Kasi kung ano yung sabi niya, yun ang paniniwala ng tao na sinasabi ng Malacanang. Yun ang boses niya, kaya nga spokesperson eh. Gets nyo? Kaya siguro,
Yan si Chucky, pasimple sinisiraan si Bonget, tapos pag mga kalaunan, 2 years na, nilipat sa Pinklawan. Hindi ba? Hard na top dog. Talagang ginagampanan niya ng purong-puro, no? Oo. Talaga naman. Tsaka nag-i-enjoy siya na may nanonood sa vlog niya. Kasi dati walang nanonood doon. Hindi ko kasi kilala dati kung Lagi yan lang na abogado yon na medyo mahina. Oo. Mahina yung logic. Kaya nga marami yung bumabara doon ng mga lawyers din. Wala nga, tawa nga kami ng tawa kung ano-ano na lang eh. So, nung nagkaroon siya ng opportunity na doon sa Malacanang, ayun, Ano? nag-vlog na Masyado na nag-enjoy. Oo. Love na niya talaga. Pero okay siya, perfect siya doon. Perfect siya. Kasi bumabagsak lalo yung si... Feeling ko nga, Dahil sa kanya, bumabagsak yok. Totoo lang. Alam mo ito hindi natin pwede sabihin ang isang pangulo, hindi lang si Bonget kahit sinong pangulo, kahit tamad pa yan, na hindi tatrabaho. Lahat po yan tatrabaho. May mga assistants, may mga sekretary yan, pinapagana yan. Kaya di natin pwede sabihin 100% si Bonget hindi tatrabaho. Mali po yun. Nagtatrabaho po yan. Kaso nga lang, iba yung gusto natin mangyari. Gusto natin kasi, una na maimbestigahan yung flood control. No? Pangalawa, yan naman pinakapunay. Ako, para sa akin ewan ko lang sa iba. Para sa akin, ang puna ko lang dyan, flood control issue Hindi ko na kailangan sabihin na, mas magaling ika si Pangulong Duterte kaysa sa'yo. Hindi na kailangan sabihin yon. Kasi nakita na ng tao yun At nakaraan na yun, past na yun. Yung ngayon ang intindi natin. At nakikita ko, isa lang pero marami ang puna sa kanya. Hindi ko na pababain. Yung pinaka number 1 na puna ko na lang sa kanya. Yung flood control issue na pinasimulan nila. Dito, nagkanda loko-loko, nagkanda rally-rally yung tao, nagkanda lumabas yung mga tao, nagkagregyan sa isa't isa, dahil sa flood control issue na to. Ang masakit nito, yung mga vlogger nila, pitatakpan. Isa sa mga natatakip sa kanila. Pag may lumabas, isa sila sa mga attack dog. Di ba? Lumabas yung 18 Marine, ay, totoo yan. Attack dog sila. Tuwing may lalabas sa titistigo, maliman o tama yung titistigo, attack dog sila. Di ba? infiltrator. TDS yun, promise. Tuwing may sinasabi, maraming nagagalit. Pag ayaw nila yung balita, fake news. Diba? Ano ba ibig sabihin ng fake news? Hindi, ang fake news, yung sinadya mo talaga. Oo, kaya nga. Sinadya mo lang. Iba kasi yung fake news sa wrong news. Yung wrong news, Nagkamali lang. nagkamali. Like Oo. the mainstream media, sometimes, di ba, Tama yun. nagkakamali sila ng gamit. Ay, hindi, fake. Oo. Ayoko. Sabihin ko ganito. Ako, ito, fake. Gagawa ko rin ng fake news. Amy Marcos, sinampal yung kapatid niya. Talagang literal na sinampal. Wala naman sa balita. Wala naman ganun. Maliban na lang kung nakita mo talaga. Diba? Maliban na lang kung nakita mo, sinampal talaga ni Amy yung kapatid niya. Pero nung sinabi mo sinampal yung kapatid niya, walang umamin, pwede ka maging fake news. Kasi hindi nila kinlaim Pero sa sarili mo, nakita mo talaga na sinampal. Tapos, ikaw pa lumabas sa fake news. Gets nyo? Pwede ka sabihan fake news nun. O kaya nag-invento ka. Pero kung itutsorya mo lang, tsorya mo lang, ito gusto ko mangyari. Sa tingin ko, ito, palagay ko, ito nangyayari sa ganito. Ito nangyayari ngayon. Kung bakit ganyan, kung bakit ganito. Kaya ito, tsorya ko, na kung bakit si Amy hindi makasuhan, may alam na sikreto to. Bagaman yung kwento na yan, hindi pa sigurado, pero tsorya ko sa aking komentaryo at sa akin nakikita. Sa akin paniniwala ko yun Diba? Hindi pwede sabihin fake news yan. Pumayag. Talaga, tigas ng ulo. Ayaw pumayag talaga Sila kasi, ngayon, talaga nananadya na ang mainstream. Nananadya Diba talaga. nagalit sila kasi sinabi mo na Bayaran hanggat may utos, palibasa bayaran, hindi nila Bayaran ilalabas naman yung talaga balita. sila. Doon pala alam ko na yung isang anchor nila na may BMW na sports car. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. Pero alam ko na noon pa Tapos nung binanggit ng Marines. Oo. Nung binanggit ng Marines, matik matik na ba? Anong masasabi mo sa Marines? Yung 18 Marines. Ako, pumunta sila sa Senate. Awang-awa ako sa kanila. Ano sila? Credible para sa akin yung talaga sinasabi nila. Kasi na-interview namin sila Personal. Doon nga ako nagkakaso Kinasuhan ako ni Trillanes dahil in-interview ko siya. Ay, oo nga. So, Oo, mahal ka rin noon. Isa ka pa.
Nakailang kaso na sa akin yun. Talaga? Hindi na nagsawa, talo naman lagi. Ganun? Hindi marunong, ewan ko hindi marunong yung abogado niya pag binasa niyo po. Parang nangiistorbo lang talaga. Mantakin niyo, kasuhan niya si Boss Dada, yung isa namin Correct. kasamahan. Oo, yeah. Nawala Oo. naman dun sa interview. Oo. He wasn't in the interview, di ba? Hindi naman siya kasali nun eh. Wala lang. Nung time na Hindi yun. ko nga alam kung bagong graduate ba yung mga abogado nito. Parang mahina talaga. Mga DDS din yun. No, inside job. Ganun din. Daming DDS nagkalat. Maraming Pero- secret DDS ha. In fairness Aminin. dun sa mga Marines, pag in-interview mo talaga sila, alam nila lahat. Tama. At saka kahit pa ikut-ikutin mo yung tanong, Yung pa rin. same pa rin yung sagot nila. Tama. At saka ang dami nila. Oo. Sa 18, nagkakatugma-tugma pa rin kahit papano. At saka makita mo naman yung itsura, di ba? Pag nagsasalita, yung sinasabi lang countenance sa mga abogado, i-obserbahan mo yung itsura kung nagsisinungaling. Hindi mo naman kailangan ng lie detector test makita mo naman eh. Tapos, ang awa ko, tapos nung galit na galit sila, nung sinabi na bayaran sila, na tigpa 5 million daw binigay sa kanila, they were so offended, di ba? Kasi tinatayang nga nila yung buhay nila and everything. Pagkatapos sasabihin na binayaran silang lahat. Tapos kinento nga nila yung mga buhay nila na yun nga, nagkasakit na nga yung magulang at anak. Tapos nung araw na pumunta sila sa Senado, yung isa sa kanila namatayan pa ng kapatid kasi wala siyang pang-opera. Ano ba yan? Tsaka nung tinanong ko po sila regarding do sa kaso ko, kasi kinasuhan ako ni Saldi ko 4 na kaso. Kabisado nila kung sino yung mga abogado, kung sino yung nagkaso sa akin. Correct. So alam nila kilala rin nila yung mga so personality. alam nila yung details ng kaso ko That's right. without me telling them. So alam mo talaga may alam sila. Tama. Tapos yung karagdagan pa, di ba may 3 pang lumitaw? Marami pa sana yun eh. Kaya lang gulo-gulo nun eh. Yung sumunod na Blue Ribbon sana, pero hindi kami nakapunta kasi sinarhan yung gate, tapos linito-lito kami lahat. Ikot ako ng ikot sa EDSA noon, kasama ni na Senator Robin, sina Senator Marcoleta, yung pala hindi itutuloy. Yung Senado na yan, hanggang ngayon yata naka-alerto eh. Di ba? Oo, may nagbabanta daw sa buhay ng mga senador o sa Senado. Tataka ko eh. May threat daw. Hanggang ngayon, alam ko meron pa rin pasundot-sundot na inspection. Hindi ko alam Di ba? Alam nyo na paghahalataan kayo eh. Talagang umiiwas kayo sa flood control issue na matalakay eh. Alam nyo, sige, bagaman si Kiko Pangilinan na ang Blue Ribbon ngayon. Siyempre, pupersensya ng tao nasa na ang Blue Ribbon. Talagang ayaw nyo talaga mag-imbestiga no? Gumagawa kayo ng paraan kung ano-ano, no? Totoo yun. Talaga ayaw nila. Hindi naman mag-rally yung tao ngayon eh. Di ba nag-rally ngayon? Kung talagang na-accomplish nyo yung flood control na yan eh. Hindi tanga yung mga taong bayan para lalabas ngayon ng mga iba't ibang relihiyon. Ng malalaking relihiyon Hindi yan relihiyon na maliliit lang o yung mga samahan lang ng konti. Hindi. Malalaking relihiyon yan sa rally mamaya sa EDSA. Di ba? Hindi yan biro. Ibig sabihin, hindi ganun ba kaeengot yung mga yun para mag-rally para lang, dahil alam nila, hindi wala nangyayari sa investigasyon. Alam nila, pinaiikot-ikot ng investigasyon, pinadedelay-delay. Huwag niyong gawin enging lahat ng tao. Tandaan nyo. Pag ang tao lumabas na, nagkaisa na, isabi-sabi, iisang pag-iisip na nila. Ibig sabihin, iisang nakikita nila eh. Yeah. Meron pa marami pa sila eh. Gusto talaga lumitaw at magsabi ng totoo. Tapos sabi nila, may mga detalye daw na hindi nagkakatugma, nagkakaiba. Alam mo, mas lalong for me, reinforcing na totoo yun eh. Dahil hindi naman pare-pareho yung pag-unawa mo di ba? And the fact na may mga small details that differ, kita mo na hindi aral, hindi ensayado, hindi script. Pero actually, ang nagbabago, yung media. Yes. Halimbawa, yung paglabas ng picture ni Kiko Pangilinan na sinabi may maleta, tapos Wala binawi naman daw. sinabi. Wala naman sinabi. Wala. Yung mga vlogger hindi, paiba-iba ang 18 Maris. Walang sinasabi ang 18 Maris na kasama si Kiko. Ni-mention niya, pangalan niya, wala eh. Pinakita lang yung picture at yung mga tauhan dun sa likod ng kasama nila Kiko, yun yung aviation na tinatawag na tauhan ni Saldi. Pero walang ibig sabihin. Pinatunayan lang ng picture na yon na may tao talaga si Saldi. Walang sinabi kay Kiko. Nag-react sila, pati si Kiko nag-react. Hindi ko tayo niya palalagpasin. Hindi kita palalagpasin. Sinira mo pati pamilya ko. Teka muna, walang binanggit sa'yo eh. Di ba? May binanggit ba sa kanya? Panoorin nyo ulit yung video ng 18 Marines.
nung kay Mike Defensor na hearing. Tingnan nyo, wala namang binanggit. First Army. place. Oh, lumabas lang yung picture kasi pinapakita yung mga empleyado Correct. Doon kay Saldi, doon sa hangar. Sa Oo. helicopter niya. Walang sinabi, pero Walang- sinabi ng media, Na may maleta. may maleta. Oo. Tapos biglang binawi daw. So it's really the media. Alam mo, halatang-halatang may PR sila eh. Kasi Well, may super. may director eh. Uy, at hindi lang mainstream Pag nakita mo yung mga trolls online pare-parehong sinasabi, di ba? Paulit-ulit. Oo. Kahit wala nang connection. Sila ang may trolls. Tapos sasabihin nila, trolls daw tong mga pupuno sa taas. Hindi trolls. Actually, magrarally nga sila eh. Trolls ba yun? Yeah? Yung pa rin ng sentence na lumilip. Tandaan nyo, pag ang nag-rally nasa 100 lang, bayad yun. Hindi lahat Pero kung ang nag-rally na ay libo-libo, umabot na ng 700,000, 600,000, hindi na bayad yun. Damdamin na yun na gusto nilang ipahayag sa inyo. Kaya, like you said, may scriptwriter. Sa palagay mo, naniniwala ang taong bayan sa 18 Marines? Oo, tatingin ko. Kasi pinapalabas kasi ng mainstream na puros kasinungalingan, drama. Sila daw yung scripted. Hindi po, kasi Tingin mo, sinasabi nila bayani si Villanueva. Pero pag tingnan niyo yung post ni Villanueva, ay grabe. Thousands ang talagang pinagtatawanan na siya. kawawa nga si I Joel. mean, pero ba't syempre, nagkaganon? in the eyes of sa mainstream, bayani ang dating niya. Sa mata nila Si Gatchalian. Cheese. Bayani eh. Si Pero- Cheese din, di ba? Kasi Oo. lumipat din si Cheese. Silang dalawa, no? Mm. Binanatan rin sila. O, nasa na ngayon? Pangatlong linggo na. Nasa na yung kaso ni Joel sa Alichis? Di ba? Kaya nagsabi, hinug na. Nasa na? O, di tama siya sabi nila kaya Tano, may pag-uusap sa taas na nangyari, na ipatawag. Di ba? Sakto yung sinabi ni Joel, natandaan yung sinabi ni Joel, na papasok siya para nagpatawag ng special session. Nagpatawag ng special session, ano pinag-usapan? Yung orchid yata. Waling-waling yata yun. Di ba? Hindi ba pangloloko yun sa tao? Hindi ba bahala tayo? Nagkampi-kampi na kayo? Bakit? Para saan? Ma-wave yung kaso ni Joel? Yung ba yun? Para hindi makasuhan? Nga. Dalawa lang yan. Maaring inimbento yung kaso ni Joel or totoo yung kaso ni Joel tapos tinatakot siya na wag lilipat ka o mawala yung kaso mo. Ang mahirap kung imbento lang yung kaso niya tapos pinalilipat siya para mawala yung kaso. Yun na mahirap. Inimbento na yung kaso mo tapos pinalilipat ka pa para pasunurin sa kanila para mawala yung kasong inimbento sa'yo. Mahirap yun. Ang talagang mas kasi kay Joel dahil Pastor. siya. So medyo Dapat pag pastor ka, wala akong kilala sa Biblia ang pastor na duwag. Yung mga saserdote nung araw sa Biblia, sila may pinugutan ng ulo, may hinampas sa pinagbabato. Yung mga Bible times sa Bible yan, kwento sa Bible yan. Mayroon sa Bible na ginulpe, pinagbabato, si Juan Bautista, sino ba siya? Si Bautista, hindi, isa pa. Sila talaga pinahirapan ng mga apostol, iba't ibang kamatayan ang kanilang pagkakadahilan ng pagkamatayan nila. Dahil matatapang sila eh. Yun ang totoong pastor. kasi alam naman natin politiko noon pa. Ako naman, ayoko naman sila i-condemn kasi grabe naman ang ginagawa naman sa amin. Iniisa-isa kami. Uubusin naman kami ng pilit. At the rate they're going. May kota yata bago umabot ng SONA, may X number of senador nakakasuhan. Actually, kaya po naintindihan ko si Cheese. Oo, Ang hindi ko Cheese. maintindihan si Joel. No, pero may plunder din siya. Hindi, Plunder kaya lang po ba? kasi O kay Joel, Oh. as a pastor, you're willing to die for the gospel. Oh. As a matter of fact, the gospel was born out of the martyrs, yung sa mga apostles. So siya, Sacrifice plunder lang, bakit hindi? Lang. I mean, si Senator Marcoleta may plunder din, Kaya nga. pero hindi naman babaluktot. Si Senator Marcoleta, plunder na hindi namin maintindihan. Hmm. Tapos si Jinggoy. Tapos si Cheese. Pinagkakasuhan ng plunder lahat. Sasabihin nyo, sa panahon ni BBM, may dami na pakulong. Hindi kayo nakukonsensya sa sasabi nyo. Di ba? Makukonsensya kayo, darating yung oras o araw lang ang bibilangin o linggo na lang, hindi ko alam. Lalabas ang katotohanan. Hintayin nyo. Ang katotohanan lalabas.
Hindi naman to masamang katotohanan. Katwiran na katotohanan to, Pero Dahil iyahayag ng Panginoon Diyos yan. si Cheese at si Joel, wala pang kasong lumalabas. Si Cheese, ayun. Ano ba yan? Lahat na lang may kaso. Oo, siya, di ba? Si Amy wala, pansin nyo? Pansin nyo? Lahat may kaso. Si Cayetano kakasuhan, si Robin, pati si kakaso nila. Yung pagtakas kay Bato daw. Di ba lahat may kaso eh? Saan ka nakakita niyan? Si Amy lang walang kaso. Pansin nyo? Walang kaso si Amy. Bakit? Sa tsorya ko hindi pwede i-fake news to, tsorya lang to. At nakikita ko, may hawak siyang sikreto na kinakatakutan ng palasyo. Oo. Ano mo say mo? Okay lang po. Ganun talaga eh. May kaso din ako eh. Kung ano-anong kaso sa Comelec naman. Ganyan, lahat ka. Wala, ma'am. Wala kayong kaso, ma'am. Kayo naman. Pero, hindi naman kayo natutuloy kasuhan eh. Kung mayroong reklamo, wala natutuloy sa inyo, ma'am. Kasi nga, ma'am, hawak nyo ang beat, ma'am. Alam namin yan, ma'am. Nararamdaman namin yan. Naiintindihan ka namin. Huwag mo na sabihin niya. Kung pamilyang sikreto yan, huwag mo na sabihin. Pero ang Panginoon Diyos, iyahayag yan. Kung ano yan. Di ba? Pero kung gusto mo, malasakit mo sa taong bayan, sabihin mo na sa amin yan. Pang-concern mo sa amin. Di ba? Nakakaloka. Kaya nga, iniisip ko nga, ilan ba ang kailangan nilang senador bago mag-SONA? Kasi daw, kailangan bonggang-bongga yung SONA. Paano magiging bongga yung negative 15? Negative 14? Ha? Oo nga po eh. Itong latest. Ano kayang SONA yon? Di ba last year, feeling ko soundbite lang yun eh. Mahiya naman kayo. Oo. Di akalain that it will acquire a life of its own. Mahiya naman kayo. Tapos nung pinasimulan ni Senator Marcoleta, ayaw nila. Di ba? Hindi nga nila ayaw. Ayaw ng karamihan na kaalyado at mga ka-vlogger nila. Hindi nyo sinasaway. Yeah. Gugulong na, Ba't ayaw nyo patawag yung mga dapat ipatawag? Hindi nga. gugulong lalaki. Pumapayag kayo na hindi patawag natin dapat ipatawag, pinangalanan. Pwede ba yon sa investigasyon? Yeah. Ang lalaking halimaw. Ewan ko, anong paandar kaya nitong State of the Nation naman ngayon? Hindi. Maganda siguro. Si Oh. Auntie Claire na lang pagsalitain nila. Ganon? Oo. Ganon? Pagpiestahan mo? Para lalo silang bumagsak. Kapalaga? Oo, love natin yun. Kapaloka siya. Ayun, pinapasikat natin. Wag. Ayun yung SONA, ang target date. Ngayon, yung mga senador, lahat nanganganib. Tapos diba? Lahat nanganganib. Yung 5 nanganganib. Marcoleta, Cayetano, Robin, sino pa? Meron pa may nanganganib pa dyan si Villar, di ba? Sa water, 2 Villar. O 5 senador nanganganib. Maliban kay Senator Amy. 7 nga kasama si Bongo pala sa ICC. Di ba? At isa pa. Di ba? Inuubos talaga Di ba? Di ba nakakalata niya mga vlogger ng taas? Hindi ka nakakalata niyan? Talaga bang yung galit nyo talaga sa mga DDS talagang lahat na makita nyo, paniniwalaan nyo na? Dahil yan ang masama mga kasama. Pag yung galit nila, pinangibabaw nila, lahat ng marinig nila, laban sa mga DDS, paniniwalaan nila. Kahit wala sa katwiran. yan na yun. Kinain na kayo ng galit nyo, ng puot nyo sa puso nyo. Bongo rin, di ba? May warrant. Ano ba yan? Pero kung mga senador may plunder, ang mga vlogger naman, cyber libel. Ano ba yung cyber libel na yan? Never heard naman natin yan dati. Actually, dapat talaga. Never heard dati yan. Hindi natin na babaitaan dati yung cyber na yan. Bakit? Karapatan ng Pilipino na magsalita dahil taxpayer siya. At una, nasa batas yan na malayang pananalita. Lalo itong ginagawa ko ngayon. Ito i-komentaryo. Isang malayang pananalita to dahil demokrasyang bansa tayo. Di ba? Pamumuna to. Dahil tayo, nagbabayad tayo ng tax sa gobyerno. Sa kanila, pinapasahod nila tayo. May karapatan tayo magreklamo. Halimbawa, ikaw sa parlor, nagpagupit ka. Yung gupit mo, hindi mo gustuhan, mali. Tinabas yung bangs mo. Ikaw ba, hindi ka magreklamo? Sir, binabayaran kita, ayusin mo gupit mo. Di ba? Nagpalinis ka. Nakita mo dahil pandumi. Magreklamo ka. Sir, kaya ako nagpalinis para malinis yung bahay. Ba't ang daming dumi pa rin? Di ba? Karapatan mo magreklamo. Kami, nagre-reklamo kami sa inyo. Karapatan namin, wag naman kasuhan yung iba. Maliban nila kung ang nagbanta na yung vlogger.
yun, kakasuhan talaga yun. Mali naman yun. O kaya nag-imbento ka, mali yun. Pinagbantaan mo yung presidente o yung senador, mali na yun. Pero kung nagkomentaryo lang, at namuna, at ito gusto niya mangyari at di siya niniwala sa'yo, o nabiktima siya ng paniniwala dahil may nagsalita na isa sa mga kapanipaniwala, huwag kang balik sibuyas. Di ba? Ano ka, public servant ka? Na-decriminalize na yan. Ano ba yan? Ginagamit talaga ng mga politiko to, Panakot na lang siya. At saka iniipit. Ang tataas pa ng piyansa. Kataas-taas ang lalaki sa Hindi, probinsya. sa simula pa lang po, sa abogado pa lang. Abogado to begin Ubus with. na pera mo. Kasi Oo, wipe hindi out naman ka. gumagalaw abogado nung walang O syempre, may anda lahat yan, per hour pa yung iba. Yung mga vlogger, as if naman lahat bilyonaryo. Hindi naman lahat banat Hindi naman. No, it's so expensive, It's not a joke, di ba? So, sa palagay mo, Jason Sa, nakailang vlogger na ba tayo na may kaso? Madami na po. Dami na Hindi, may mga vlogger naman kasi mali. Halimbawa, yung medical result ni Pangulo, nilabas. Unang-una, yung medical result na yun, hindi alam kung saan galing yun. Baka tanim lang. Yan ang hirap sa inyo, baka tanim lang yun kinagat nyo Pero although kinagat nyo, pinalabas nyo, mali kayo. Kasi medical result niya, karapatan ng tao itago yun, bagaman nasa konstitusyon, ilabas mo yun. Pero sa pamamaraan mo, ikaw naglabas, kahit tama pa yung nakalagay doon, at wala kang karapatan maglabas, ang maglalabas lang niya, yung taong may katawan nun. So, ibig sabihin, mali ka, kakasuhan ka talaga. Totoo lang. Kaya tama yung ginawa nila Bongit. Kinasuhan yung vlogger na yon na naglabas ng medical result. Kasi bawal yon sa pamamaraan na ginawa niya. Kahit sabihin mo yung medical result na nilabas niya, tama talaga, halimbawa, mali pa rin yung paraan. Dahil hindi naman siya, parang ganito, si Triniling, naghain ng warrant of arrest, tama ba yon? Bagaman yung warrant of arrest, tama na meron. Pero mali pamaraan, dahil ang nag-aresto, si Triniling, hawak niya. Ba't di kinasuhan, tataka ko. Yun ang sinasabi ko sa inyo, dapat nasa katwiran kayo. Di ba? Pero kung pupunahin mo lang sila, hahanapan mo ng medical result, fake news ka ba noon? Kakasuhan ka ba noon? Di ba? Kaya dito tayo, hindi tayo nag-iimbento dito. Namumuna lang tayo dito ng mga mali na dapat nila ituwid. Di ba? Pagkatapos niyan, kanya pa rin tayo Di ba? Ganun naman yun si Pinky. Galit tayo kay Pinky ngayon kasi hindi siya nag-iimbestiga. Pero mag-imbestiga ka, Pinky, sa'yo ulit ako. Promise. Ibalik mo yung dating ikaw, sa'yo ulit ako. Kasi hanga ako dati sa kanya, bata-bata pa ako Hanga ako talaga kay Pinky. Yan ang gusto kong senador sa lahat dati. Kasi yan ang matapang Yan ang lumalaban. Yan yung bansag na kamay na bakal. Di ba? Pero ngayon, wala na. Asan ka na ngayon? Nasaan na yung dating kilala namin Pinky? Wala na. Yung mga Cebuano. Yung buong Banateros po. The Banateros. Lahat kami may kaso. Sina Trixie ba may kasos? Yung iba, di ba? Tapos sina Joey, yung mga yun, di ba? Si Attorney Trixie wala po. Siya, siguro pero yung alam grupo nilang may niya, abogado sila. may abogado na siya. libre. Siya na mismo. Yun, hindi siya mapapahirapan. Pero yung tropa niya, may iba dun, may kaso din. Gulo, no? Paano ba yan? Ano ba ibig sabihin pag puro sa cyber libel? Maraming hindi dapat sabihin, ganun ba yun? Actually, mali talaga yung paggamit nila ng cyber. Yeah, it's really wrong. Sobrang Hindi mali. dapat ganun. Kasi nag-i-impute ka ng malice. Malice, yeah. Intent to malign, di ba? Parang Tapos, like any other libel. Wala namang malice sa mga sinasabi na... kasi yung vlogger, nagre-react lang naman. Oo, correct. Unless you invented the fake news. It's a different thing. It's not cyber libel. And then it's, mahirap yun kapag politiko or public person. Di ba? Parang free for all yan Kasi public person ka Tsaka ilang beses na po sinabi ng Supreme Court yan. Oo, public servant ka. Huwag kang nana. Kung ikaw private citizen niya, pwede ka magdemanda kasi nasisira yung kumpanya niya dahil sa sinasabi mo. Pero public servant ka, tumakbo ka, halal ka ng taong bayan, ang naghalal sa'yo, taong bayan, tapos taong bayan din reklamo mo. Diba? Kapal naman ang pagmumukha mo. Diba? Kahit gumawa ka ng tama ka sa Pilipinas, may pupuna sa'yo. Tandaan mo. At pumayag ka na may mag-criticize sa'yo. Kasi ikabubuti ng bansa yun. Di ba? Kapatid the onion skin. Yeah, that's right. Pagkatapos, paano ipo-prove na intent to malign? Na meron kang intent?
na talagang gusto mong siraan ng siraan yung tao. Kaya mahirap din eh. Pero nagagamit nila, no? Sobra po. Super, yeah. And prison correctional, ang bigat, ano? Ng penalty, ang bigat. Ang tindi rin eh. Sobrang dami ko nga po libel, di ko na maalala lahat eh. Ganon. Opo, mga more than 8. Ha? Na libel ko. Up to now, buhay or Ay, hindi, na-dismiss the na? rest, dismiss na. Ang natitira na. na lang Awa. kay Trillanes. Ay. Itong latest. Mm-mm. Pero lahat po yan, si Torre, Ontiveros, Ay, si talaga daddy si ko. Senator Ontiveros, linibel ka rin? Opo. Bakit? Anong ginawa mo? Yung fake witness niya, Ay, yung si Renes, oo. Nagkaroon ng ethics complaint yun ha. Ano na nangyari doon? hindi ko po alam sa inyo. Oo, ano Hindi ko na po nangyari alam doon? sa Senado. Parang biglang naalala ko, parang 100 years ago na yun. Tagal-tagal nun. Oo nga eh. So long ago, whatever happened to that? So sa tingin mo, syempre ngayon, di ako pwede mag-comment sa impeachment. Pero katatapos lang ng pre-trial, kinakarir ko sana yung pre-trial conference para pag umabot na sa trial, maayos na kami. Kasi naalala Tama, ko, yung ibang senador, kinakarir yan. Kinakarir. Ibig sabihin, inaaral nila yung pre-trial. Hindi mo si Senator Dante Marcoleta. Hindi niya masyadong inaaral. Although nire-review niya lang. Di ba? Iba kasi yung aral sa review eh. Pag sinabi yung review, napag-aralan mo na yun. Okay na pagdaanan mo na. Di ba? Tapos si Senator, yan ang sinasabi ko sa abogado. Yan yung sinasabing may background, may legal background. Tapos sasabihin ni Erwin, nagalit siya, sabihin siya walang legal background. Ba't di ba totoo? Huwag ka magalit pag totoo. Tandaan mo yan. Huwag ka magalit. Pag sinabi, dancer ka, magaling yung isa, ikaw hindi ka magaling. Sabihin mo pag sinabi sa'yo, ay, mas magaling yung isa. Huwag ka magalit. Tanggapin mo mas magaling sa'yo yung isa. Kasi ikatututo mo yun eh. Yung sumasabay sa'yo, ikaw uunlad mo yun eh. Di ba pag sinabi hindi ka magaling, lalo mong gagalingan sa susunod, talagang babalik ako talaga ako na magaling sa lahat. Sasayaw ako na magaling. Mag-basketball, ganun din. Talagang gagawin ko. Talagang gagalingan ko sa susunod. Di ba? Dapat ganun kayo. Sports lang. mga dati, pag marking pa lang ng documents, tagal-tagal. Pero dun sa pre-trial pa lang, hindi na kami pinapunta. Tapos sila lang nag-usap. Tapos wala naman madesisyonan. Ganun din. Ano ba yun? Anong fearless forecast mo dyan? Eh, sa tingin ko talaga, ipipilit nila na bumaba yung numero. Bumaba yung numero, 22 senators na lang. Baka maging 20 na nga at the rate they're going. Pero ako, I give the benefit of the doubt kung si Chis Escudero ang magiging presiding officer. Better than si Gatchalian. Eh, si Gatchalian parang, sensya na po ha, parang clueless na nangyayari sa Senado eh. Parang Hindi naman, sobra parang ka. nag-aantay lang ng utos. Parang Kung ganun. gagawin. Parang gano'n, wala initiative. Di kaya talo sa ani, kahit pa paano si Juan Bull. Yeah? Hindi kasi si Sherwin, pinapalabas niyang technocratic siya, pero sa dami ng negosyo ng pamilya niya, maraming nagsasabi na wala siyang magawa kundi sumunod. Kasi 'di ba, marami silang negosyo sa mining, sa reclamation na pagkalaki-laki. Ayun, daming Hindi, sabit sa mga utang sa SSN. Saan ba yun? Sa JSIS? Saan ba yun? Ano po siya eh, parang hindi mo maintindihan yung mga decision niya. Una, pro temp lang. Tapos sabi nila, Senate President. Tapos sila nag-swear in. Tapos biglang naiba na naman. Uy, pero wag ka. Nakapunta ka na ba ng Senate lately? Hindi pa po. Diyos ko. Nung huli lang na doon si Senator Bato. Nung si Bato, oo. Nung Lunes, ang takot ko. Libo-libo yung pulis. Tapos lahat lahat nakabarikada doon. Ang daing mga barbed wire. Isang katutak na pulis. Tapos yung mga pulis galing pa sa Quezon Province. Tipin mo, kung saan nila kinuha yung mga pulis sa libo-libo nila, ni isang protest. Walang rallyista ni isa. Tapos hindi kami pwedeng pumasok. Tapos humahawak na ngayon ng Kayo gate po? NBI. Oo, hindi kami makapasok doon. Ang dami-daming pulis. Naawa ko sa pulis ha. Ang dami nila, ang init-init kaya. Wala naman silang binabantayan kundi isa't isa. Baka kampo na ng PNP, hindi na po Senate of the Correct! Philippines. Correct! Sabi ko, ano to? Naging krami na tayo. Mukha na kaming barracks. Tapos sa NBI ang nakatutok doon sa gate. Bakit ganun? Ano ba nangyari? Oh, yan napapansin nyo, yan ang nangyayari ngayon. Okay, maraming salamat Senator Amy Marcos. At syempre sa kay Banat Bay, maraming salamat sa iyo. At syempre kay Senator Dante Marcoleta na kung saan siya ang pinakapunto sa lahat ng to kasi siya ang pinaka mag-iimbestiga ngayon
sa flood control issue talaga. Siya lang magsisiwala at si Senator Dante Marcoleta lang. Maraming salamat, isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman, isang talakayan na napakamakabuluhan at marami kayong natutunan at marami kayong matututunan pa. No? Ingat lagi kayo, paalam po sa inyong lahat.